Nga pala mga idol, bago tayo magsimula, official na nga pong 3-0 ang record ng Minnesota Timberwolves at Phoenix Suns matapos muling manalo ang Wolves sa Game 3 sa home court yan ng Phoenix Suns. Samantala, matagumpay nga po mga idol na ipanalo ng Dallas Mavericks ang kanilang Game 3 sa Los Angeles Clippers 101-90 sa pangunguna ni Luka Doncic na merong muntikan pang triple-double, 22 points, 10 rebounds, 9 assists at si Kyrie Irving na merong 21 points. Kaya dahil nga sa kanilang pagkapanalo, meron na nga silang 2-1 na kalamangan sa serye kung saan maaari pa nila itong ipaabot hanggang 3-1 pagdating ng Game 4 dahil gaganapin muli sa kanilang home court. Malinaw, masyadong domina ng Dallas Mavericks ang Clippers sa Game 3. Sa katunayan, binigyan pa nga ni Luka Doncic ng 2 small gesture si Kawhi Leonard matapos na itong tirahan ng harap-harapan. Kaya napatunayan nga ng Dallas Mavericks, especially ni Kyrie Irving at Luka, na kaya nilang patumbahin ng Clippers sa kanilang susunod na serye, lalo pat hanggang ngayon wala pa rin sa rhythm si Kawhi, sabayan mo pa ng pag-struggle ni Paul George. Samantala, gaya nga po ng naibalita ko sa inyo, isang talo na lang, mawawalis na ang Lakers sa kanilang serye laban sa Nuggets. Pero sa kabila nga po niyan, hindi pa rin naman sila agad-agad susuko dito since gagawin pa rin naman nila ang lahat ng kanilang mga kaya sa Game 4. Ang kaso lang, meron lamang ang isang araw para gumawa ng adjustment sa kanilang lineup. At ang mahirap pa dyan, mukhang hindi na rin naman nagkakasundo pa ang mga players. Sa katunayan, sa kanilang ginawang film session, halos lahat nga ng kanilang mga malalaro napikon at naiirita sa kanilang kupunan. Lahat rin naman sila nauubusan na ng pasensya, kaya gusto nga po ng kanilang buong team na gumawa ng pagbabago sa kanilang rotation. At base nga sa pinakahuling inilabas na balita, balak nga po ni Coach Darvin Ham na bangkuin si D'Angelo Russell sa Game 4 at gumamit ng bagong player para sa kanilang starting point guard, kung saan ilalagay nila dito si Spencer Dinwiddie. Eto na rin naman ang request ng iilang mga players. Kahit man nga inaasahang babawi si D'Angelo mula sa kanyang malamyang performance sa Game 3, kailangan na rin naman nga nilang gumawa ngayon ng ibang paraan para makagawa ng pagbabago, dahil kung maulit lamang nga nilang gagamitin ang kanilang lineup, sigurado nga po na matatalo muli sila. Sa kabilang banda, kahit man nagawa ng Milwaukee Bucks na mapuwersa ang overtime sa Game 3 kontra sa Indiana Pacers, natalo pa rin sila 121-118. Hindi pa rin naman nga sapat ang nagawa dito ni Chris Middleton, 42 points, 10 rebounds kasama na ang clutch 3-pointer. Nasayang rin naman ang 28 points ni Damian Lillard at Bobby Portis Jr. na merong 17 points, 18 rebounds laban kina Tyrese Haliburton na merong 18 points, 10 rebounds, 16 assists kasama na ang game-winning shot sa overtime para maselyuhan ang panalo. Kaya as of today, tuluyan ang bumaliktad ang storya ng kanilang laro, 1-2 pabor sa Indiana. At ang masakit pa nga pa dyan para sa Milwaukee Bucks, meron ngang hindi magandang nangyari kay Damian Lillard matapos itong magtamo ng injury sa binte ng hindi maganda ang kanyang pagbagsak. Bagamat man nakabalik pa ito, masyado na rin naman nga itong nakakaapekto sa kanyang ginagawang galaw, kaya posibleng maapektuhan pa ang kanyang availability sa Game 4. So that's it mga idol, ang ating bagong video ngayon. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Maraming salamat po.